Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. JDB po ang inyong abang lingkod. Ngayon, di ba, alam naman na natin na sinasabi nga na mayroong warrant of arrest na inilabas ang ICC laban dito kay Bato de la Rosa. So, the first time that I heard that news, so I went to the ICC website and apparently I found nothing. Wala ho talaga hanggang ngayon. Ngayon, ang nangyari po pala nito, hindi na po pala talaga nila ilalabas yan. Pero sabi ni Boying Rimulya, ha, ito muna. Sabi niya, meron daw po siyang kopya niyan. Ito. Ay, niya ako, meron. Sa telepono ko. Kaya copy. So, meron siyang soft copy ng ICC warrant. Okay? Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, kasi alam ko meron. Confirm. Pero, no, confirm yan. Confirm. Sa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement. Yun, dadaan yan sa proper channels. Ibig sabihin, may padadalhan dito sa Pilipinas o sa ICC kung saan nila yun padadala. Like that. Sir, have you talked to DOJ? Kasi iba yung sinabi nila eh. Wala pa sila eh. Kasi wala. Nauna ako sa kanila. Okay. Okay. Teka, nasan pa yung isa nito? Alisin muna natin to. Kasi ho, ang sinabi dito ng ICC, ito. Teka ha, ito pa pala. Ito ngayon, reaction dyan ni Bato de la Rosa, hindi raw po siya, wala na yung excited na Bato de la Rosa. No? Sabi niya, hindi daw siya magpapahuli sa ICC. Yan, hypothetical, hindi ako magpapahuli. Hindi ako sasama. Hindi ako magpahuli. Ano ba talaga? Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. May comfort zone sa Philippines. Saan kaya yon? Sa Davao. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak. Dito ako mamatay. Sa bansa kong sinilangan. Charot, pupunta ka nga ng Amerika. Di ka lang tinatanggap eh. Pero alam niyo ho, eto ha, etong kay Bato de la Rosa, ayan o. Sa totoo lang, delikado si Bato de la Rosa kahit nandito sa Pilipinas o nasa labas. Sabi ko nga sa inyo, kahit kampihan pa ng Korte Suprema yan eh, na ideklara na, na yung warrant of arrest niya ay unconstitutional, hindi kinikilala ng Pilipinas kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. At dahil na-issue na po ng ICC yung warrant of arrest, ipapatupad ho nila yan. Tandaan nyo, balaki ang mundo. Kapiranggot lang ang Pilipinas. Tama ho kayo, BJ Gans. Dudukutin yan. At ang kidnapping ng mga suspect ay legal po yan. Legit yan. Sa international community. Sa community of nation. Dahil expected talaga na kailangan gawin lahat ng paraan para maiharap sa hustisya ang mga may ganitong klase ng kaso. Mass murder. Di ba? Kailangan talaga maiharap sila. Hindi yan pwede yung due process. Di ba? Yung poprotektahan ng Estado, may mga consequences na kaakibat yan. Pero pag lumabas ito, ang pinakamaganda lang mapuntahan ni Bato de la Rosa, tulungan ko na siya ha, yung bansa na hindi po miyembro ng Interpol. Kasi kapag ka miyembro ng Interpol, tapos. Hindi miyembro ng ICC pero miyembro ng Interpol, tapos si Bato de la Rosa. Huhulihin ito. Hindi pa miyembro ng ICC like the Philippines, hindi niya maa-avail ngayon yung mga benefits na avail ng tinatawag na interim release. Hindi pwedeng mag-apply ng ganon pag hindi member. Ang China hindi member pero miyembro ng Interpol. Kung si Duterte hindi hinuli, pinauwi ng Pilipinas, malamang hulihin na nila to. Hindi naman, iba naman ang Bato de la Rosa sa Duterte kay Digong pareho ng Mossad.
ng Israel. Yeah, member tayo ng Interpol. Okay, tuloy natin. Sa takot na naman ni Bato, no show sa Senate. Ito ho, November 10, lumabas na po yung, effective na, nag-take effect na yung kanilang regulations of the court to regulate the classification of applications for warrants or summons to appear. Ito ho, sabi dito, regulations of the court which enters into force today, the new regulations 23-3 provides that applications for arrest warrants or summons to appear pursuant to Article 58 of the Rome Statute are to be classified as secret or under seal unless otherwise authorized by the chamber. And then, sabi, it must remain secret and can only be made public with the permission of the judges. Okay, secret na po hindi na po nila ipopost sa website nila yung kanilang ini-issue ng mga warrant of arrest. Magpapadala sila ng kopya doon sa mga dapat nilang padalhan para makatulong sa pag-aresto. Ang purpose naman po nito is not to deprive the suspect from due process of law. Because the due process of law will happen the moment na nadala na siya doon sa ICC. O kung maaresto siya, tapos yung bansa na kung saan naaresto siya ay miyembro ng ICC, then maa-avail niya yung mga remedies katulad po ng pag-petition o pag-apply for temporary release, yung interim release. Habang pending yung transfer sa ICC, papadala pa rin. Okay, mga Pilipino kasi, ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte, ang paniwala nila, kapag nag-interim release dito si Duterte sa Pilipinas, mag-grant. At pag nag-grant, hindi na siya madadala sa ICC. Kasi yung plano nila, itakas na, pataguin na. Di ba? Kaya legit po ang dukutan yan sa ICC. Now, etong tawag dito, sabi rito chambers may decide on a case-to-case basis rendering the existence of arrest warrants or summons to appear public, including in order to interrupt criminal conduct. Halimbawa, sa tingin naman nila, kailangang malaman na merong warrant. Pwede nilang ilabas, i-publish nila para magsilbing panakot. Yan, para matigil na yung kalokohan. Kasi sometimes may mga tao na hindi tumitino hanggat di nakikita yung magpapakabasa kanila di ba? Pero sabi nito, deter the commission of crimes or kaya naman daw nila isi-secret o kaya naman daw nila ipapublic is to maximize the opportunities for arrest. Meron kasing mga tao na hindi naniniwala na mayroon ng existence ng arrest warrant. Astig pa rin. Gala ng gala, yung ganon. Kaya isinisikreto nila. Katulad yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Hindi nila nilabas agad yung warrant of arrest. Nung araw na inaresto siya, walang warrant of arrest doon sa website ng ICC. Nagkaroon na lang, o siguro nasiguro na nila na nasa custody na nasa holding area na si Duterte at ililipad na. Saka na lamang ito pinost kaya nakita na nila yung redacted version ng kanyang arrest warrant. And then yung kopya naman ni Torre na print nila saka andun nung nasa holding area si Duterte saka sa kanya pinabasa yung arrest warrant niya. Kasi pwede naman po na hindi naman talaga kailangan na ang arrest warrant ay bit-bit mo at the time of arrest. Sabi mo yung tao, you're hereby under arrest, sama ka sa amin, blah blah blah. You have the right to remain silent, blah blah blah, ganyan. Tapos, pagdating dun sa opisina, hinanap yung kopya, saka nyo ilabas. Okay? Ang mahalaga kasi ron na secure muna
yung custody ng akusado. Ayan o, hinanap ko rin po yan. Ronald De La Rosa, wala ho talaga. Okay, so yun po yung dahilan kung bakit wala na po tayong makikitang kopya ng arrest warrant dyan sa ICC website. Yan sa Rome Statute. Yung mga gustong bumisita rito, ito lang po yan. I-type nyo lang yan. icc-cpi.int. Yun lang. I-type nyo lang yan. Kung gusto nyo naman pong makita ang kopya ng Rome Statute, i-type nyo lang yun, Rome Statute. Makikita nyo na yun sa Google. Hindi kukuha nyo, download nyo na. Okay? Pero may kopya si Boying Rimulya. Kaya naman din itong kampo ni Bato de la Rosa, hindi rin naman na po sila nagpapabaya. Kasi nakita nila yung epekto ng panahon ni Duterte. Tsaka ito lang kapansin-pansin, sabi nga ng marami. JDB, kung meron talagang warrant of arrest yan, hindi yan ipagdadaldal ni Boying Rimulya. Sabi. Kako, paano nangyaring hindi niya ipagdadaldal? Nung panahon ni Duterte, inilik nila yung kopya. Inilik nila na merong warrant of arrest na ng ICC si Digong. No, samantalang sa may Interpol, naka-blue, pa lang sila, blue notice. Diba? Or tapos dito sa Pilipinas naman yung diffusion. Ito yung informal, parang immediate request na manmanan nyo na yung taong yan. Yung ganon. Pero hindi yun ang basis pang aresto. Okay? Kailangan talaga yung Interpol, meron silang kopya na ng arrest warrant, yung ganon. Kaya lang, nung inaresto si Duterte, merong talagang ang pinanghuli sa kanya is not the Interpol notice. Hindi po yun. Pinang-aresto sa kanya talaga is yung warrant of arrest na hawak ni Torre. Mamaya, we'll talk more about that.